Pag-usapan natin ang RA 10912 or the Continuing Professional Development Act of 2016 or mas kilala sa tinatawag na CPD law. Ano? First question, bakit ba sir meron pong CPD? Ano po, simple lang. Dalawang tatandaan mo pag sinabing CPD. Ano yung dalawa? New trends and reforms. And number 2, mandatory requirement for the renewal of license. Ano po? O, sige, first, pag-usapan muna natin ang new trends and reforms. O, first, tandaan mo pag sinabing CPD, tandaan mo ito yung mga seminars, webinars, trainings, programs, activities, courses na inatin na ng mga teachers to update our knowledge with the new trends and reforms in education. Kasi may mga pagbabago sa education na kailangan natin makasabay sa mga pagbabago ito. That's why merong mga CPD, mga webinar seminar para ihanda ang mga teachers sa mga pagbabago ito. That is new trends and reforms. Tinanong din niya sa board exam, CPD are for the new trends and reforms. To equip ang mga teachers ng knowledge, skills, and attitude necessary to the new trends and reforms in education. Pangalawang tatandaan mo, pag sinabing CPD, this is a mandatory requirement for the renewal of license. Ibig sabihin, kailangan mo itong gawin sa pag-renew ng lisensya. Ano po? First question muna, ilang taon ang validity ng license ng mga teachers? Ang sagot ay 3 years. So, ibig sabihin 3 years ang validity ng lisensya ng mga teachers. Question, after 3 years, mag-expire ba yan, sir? Ang sagot ay yes. Kapag tinanong, kailan yan mag-expire? Ang sagot ay sa birthday. Sa birthday mo mag-expire ang lisensya. Sir, bakit sa birthday? Simple lang, para hindi mo makalimutan. Ano po? Para na-remind ka na kada birthday mo, kada 3 taon, mag-expire na yung lisensya mo sa pagiging guro. Ano po? Question, bago mag-expire, kailangan mo bang i-renew? Ang sagot ay yes. Kailangan nating i-renew. Ano? So, para makapag-renew ka, anong hanapin sa'yo? Ang sagot ay CPD. CPD units. Kapag tinanong, ilang CPD units? Dito na, discuss ko sa inyo, no? Sa batas, ang nakalagay talaga, 45 CPD units ang hinihingi ng batas para makapag-renew ng lisensya. Kaya lang sabi ng PRC, baka mahirapan ng mga teachers kasi sobrang dami ng 45 CPD units. Kasi tandaan mo, yung units may bayad yan. Like for example, mga 5 units or 10 units, nasa 1,000 to 1,500 yan. So imagine mo, sobrang daming gagastusin mo para makuha mo yung 45 CPD units. Kaya ang sabi ng batas, sabi ng PRC, meron munang transition na tinatawag. Pag sinabing transition, paunti-unti natin i-implement ang 45 CPD units. Ang sabi ng batas, ngayong 2024, 15 CPD units muna. Ano po? O ngayong 2025, 20 CPD units. O ngayon namang 2026, 30 CPD units. Hanggang sa 2027 onwards, magiging na siyang 45 CPD units. So, ibig sabihin, hindi biglaan. Ibig sabihin, may transition period. Kaya nga, pag tinanong sa board exam, regardless of the transition period, ilan ang iniingi para makapag-renew? Ang sagot natin ay 45 CPD units. Pero kapag tinanong ng during the transition period, magdidepende na sa taon. Kapag 2024, sagot natin dyan ay 15 CPD units. Kapag naman ngayong 2025, 20 na ang kailangan para makapag-renew ng lisensya. 2026, 30, and 2027 onwards, ang sagot na natin ay 45 CPD units. Gets ba yung teachers? O halimbawa, mag-expire ang lisensya mo ngayong 2025. O ilan ang kailangan? 20 CPD units. Sir, paano po ako sir magkakaroon ng 20 CPD units? O simple lang. Di ba mga CPD, mga webinar seminar? So simple lang, mag-a-attend ka ng mga webinar seminar. Ano? Di ba yung webinar seminar, may bibigay yun na certificate. O doon sa certificate, doon po nakalagay kung ilang CPD units ang binibigay ng activity. O like for example, yung isang webinar, yung unang webinar attendant mo, nagbigay ng 5 CPD units. Question, ilan pa ang kailangan mo? Ang sagot ay 15 CPD units. O question, a-attend ka ba? A-attend ka ba ng webinar seminar? Ang sagot ay yes. Kasi ilan lahat kailangan natin? 20. O question, pwede bang lumagpas ng 20 CPD units? Ang sagot ay yes. Kasi ang mga CPD, mga webinar seminar, para ma-improve ang sarili mo. So as long as na ma-improve pa sa sarili mo yung webinar, pwede ka pa mag-attend. Pero question, pwede bang bumaba ng 20 CPD units? Ang sagot, hindi pwedeng bumaba. Bakit? Minimum na yan ngayong 2025. Malinaw ba yung teachers? Question, kapag hindi mo ba naabot ang 20 CPD units, ground ba yan para matanggalan ka ng lisensya? Ang sagot ay yes. Pag di ka nag-seminar, pag di ka nag-webinar, di ka nag-CPD, i-ground yan para matanggalan ka ng lisensya. Kasi sabi ng batas, mandatory requirement for the renewal of license. Gets ba yung teachers? Pero ganito ha, may exemption to the rule. May exemption para sa mga newly licensed teachers, yung mga bagong pumasa lang sa board exam. Kasi yung mga bagong pumasa lang sa board exam, for the first 3 years na mag-expire ang lisensya nila,
pwede sila makapag-renew kahit na walang pinipresentang CPD units. Ano po? Like for example, pumasa ka ngayong 2025, kailan mag-expire? 2028. O sa 2028, sa birthday mo, punta ka lang sa PRC. Kahit na wala ka na lang CPD units, makakapag-renew ka pa rin ng lisensya. Ano po? Kasi ang rason, yung mga CPD kasi may mga bayad, may gastos. Kung bago ka palang pasa, baka wala ka pang trabaho. So, may palugit muna, ano? So, makakapag-renew ka kahit na wala pang pinipresent ng CPD units, ano? Pero kapag tapos na yung palugit, yung first 3 years, o the next 3 years, 2025, 2028, o 2031. O sa 2031, dun ka na required na magpresenta ng CPD units. Gets ba yung teachers? Okay, sige, i-recap lang natin yung mga sinabi ko. Ano? So, pag sinabing CPD, ito yung mga new trends and reforms. Mga seminar, webinar yan para i-update ang mga teachers ng knowledge, skills, and attitudes na necessary sa pagbabago ng panahon. Tapos, ang CPD is a mandatory requirement for the renewal of license. So, kailangan yan para mag-renew ng lisensya. Ano po? O kapag tinanong, ilang taon valid ang license? Ang sagot, 3 years. After 3 years, mag-expire ba yan? Ang sagot, yes. Kailan mag-expire sa birthday? O question, bago mag-expire, i-renew mo ba? Yes. O kapag tinanong, ilan ang hinihingi sa iyong CPD units? Ang sagot ay, kapag tinanong regardless of the transition period, 45. Kasi 45 naman talaga ang hinihingi ng batas. Ano? Pero naman kapag during transition, magdidepend na sa taon. O ngayong 2025, ilan ang hinihingi sa iyo? 20. Question, para magkaroon ka ng 20 CPD units, a-attend ka ba ng webinar, seminar? Yes. O sa unang webinar, may binigay na certificate. O doon sa certificate, nakalagay doon ang binigay 5 CPD units. O ilan pa ang kailangan mo? Ang sagot 15. O question, a-attend ka ba ng webinar, seminar? Ang sagot ay yes. Ilan ang kailangan mo? 20. Pwede bang lumagpas ng 20? Ang sagot ay yes. Pero pwede bang bumaba ng 20? Ang sagot no. Kasi minimum na yun. Pag di mo naabot ng 20, ground ba yan para matanggalan ka ng lisensya? Yes. Kasi isang mandatory requirement, sinasabi ng batas. Oh, for the first 3 years na mag-expire ang lisensya mo, kailangan mo na ba ng CPD? Hindi pa. Exemption ng mga newly passed teachers. Pero question, pagtapos na yung 3 years, on the next 3 years, kailangan mo na ba? Ang sagot ay yes. Ano? O yun lang muna yung knowledge natin about the RA 10912, Continuing Professional Development Act of 2016 or mas kilala sa CPD Law. Ano ba? O yun lang. Thank you very much everyone and sana natuto ka sa video natin. Pakilike naman kung nakaaboy ka ng video ito and then pakicomment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.